tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang batingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang matinding opensiba ang formal na inihayag ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky matapos ang pakikipagpulong sa pinuno ng pambansang seguridad. Pinahintulutan niya ang isang malawakang 40 araw na operasyon laban sa mga estratehikong target sa loob ng Russia upang direktang impluwensiyahan ang bansang agresor at pilitin itong wakasan ang digmaan na nagpapatuloy pa rin. Ayon sa ulat, matagumpay na tinamaan ng mga puwersa ng Ukraine ang dalawang malalaking refinery ng langis sa lungsod ng Ufa, na matatagpuan may 1,500 kilometro ang layo mula sa frontline. Bukod dito, isang dipo din ng langis sa rehiyon ng Krasnodar na may layong 300 kilometro mula sa teritoryo ng Ukraine ang pinasabog ng mga drone. Ang kamanghamanghang pag-ataking ito sa Ufa at Krasnodar ay nagpapakita ng patuloy na lumalawak na kakayahan ng Ukraine na umabot sa malalayong pasilidad ng kaaway. Kinumpirma ni Alexander Karitonov, ang pinuno ng distrito ng Krasnoarmeysk sa Krasnodar Krai, na ang dipo ng langis sa Poltavskaya ay direktang tinamaan at nagdulot ng malaking sunog sa buong rehiyon. Samantala, dumaranas ngayon ng matinding krisis sa enerhiya at supply ang rehiyon ng Crimea na iligal na sinakop ng Russia. Nagpatupad na ng mas malawakang rotational power outage ang mga itinalagang opisyal ng Russia doon matapos ang sunod-sunod na pag-atake ng Ukraine na nagdulot ng malawakang blackout sa Sevastopol, ang pinakamalaking lungsod sa peninsula. Bukod sa kuryente, nangaharap din ang buong Crimea sa matinding kakulangan sa supply ng petrolyo na nagbunsod sa pamahalaan na magpatupad ng kabuuang pagbabawal sa pagbebenta ng gasolina sa publiko. Dahil dito, binawasan na rin ng mga otoridad ang bilang ng mga tren patungo sa rehiyon na karaniwang dinaragsa ng mga turistang Ruso para sa kanilang bakasyon. Hindi lamang ang Crimea ang nakararanas ng matinding hirap, kundi maging ang mga bahagi ng Kherson na kasalukuyang kontrolado ng Russia. Ayon kay Vladimir Saldo, ang gobernador na itinalaga ng Moscow, tuluyang naputol ang supply ng kuryente sa malaking bahagi ng rehiyon na hangganan ng Crimea. Ang sitwasyong ito ay lalong nagpahirap sa pamumuhay ng mga residente. Sa kabilang banda, ibinahagi ni Pangulong Zelensky na tuluyan ng pinatay at pinatahimik ang mga Russian relay station sa Belarus na ginagamit sa mga pag-atake laban sa Ukraine. Nangyari ito matapos ang kanyang direktang babala kay Belarus President Alexander Lukashenko noong nakaraang linggo na kung hindi nila ito aalisin, militar ng Ukraine ang gagawa ng paraan. Gayunpaman, nagbabala ang Ukrainian intelligence na patuloy pa rin ang Belarus sa pagtatayo ng mga kalsada at pasilidad para sa imbakan ng mga bala at gasolina malapit sa hangganan ng dalawang bansa. Ayon kay Zelensky, ang mga infrastrukturang ito ay walang ibang layunin kundi para sa militar at hinimok niya ang Belarus na itigil ang pagsuporta sa agresyon. Bilang tugon, pinaratangan ni Lukashenko ang Ukraine na sinusubukan di umanong kaladkarin ang kanyang bansa sa digmaan. Sa kabila nito, iginiit niya na nananatili siyang kaalyado ng Russia ngunit wala silang interes na makipaglaban sa mga Ukrainian. Ayon sa mga analyst, maingat na nagmamaniobra si Lukashenko upang iwasan ang direktang pakikilahok ng Belarus. Dahil sa tumitinding tensyon sa hilagang hangganan, nag-utos na ang militar ng Ukraine ng mandatory evacuation para sa humigit kumulang 1,000 sibilyan na nananatili pa sa rehiyon ng Chernihiv na malapit sa Russia at Belarus. Ang paglikas na ito ay nakatakdang magsimula sa unang araw ng Hulyo upang matiyak ang kaligtasan ng mga mamamayan. Inihayag din ni Zelensky na napilitan ng Russia na ilipat ang kanilang mga air defense system mula sa iba't ibang rehiyon upang protektahan ang mga importanteng pasilidad sa Moscow. Kabilang sa mga binibigyang prioridad ay ang marangyang tirahan ni Vladimir Putin sa Valdai, na matatagpuan may 500 kilometro sa hilagang kanluran ng kabisera. Dahil sa paglilipat na ito ng mga air defense, posibleng maging vulnerable ang iba pang bahagi ng Russia sa mga pag-atake ng drone ng Ukraine. Bukod sa Valdai, binigyang diin din na prioridad ng Russia ang pagtatanggol sa Kerch Bridge, ang tulay na nagkokonekta sa Crimea at sa mismong teritoryo ng Russia na madalas targetin ng Kyiv upang putulin ang supply. Sa gitna ng digmaan, nahaharap naman sa panloob na krisis ang militar ng Ukraine. Isang commander ng unit ang sinuspinde habang isinasagawa ang investigasyon hinggil sa umano'y pang-aabuso sa mga sundalo. Ang hakbang na ito ay kasunod ng mga ulat ng media tungkol sa mga kahina-hinalang pagkamatay sa loob ng mga training camp ng hukbo. Partikular na sinusuri si Lieutenant Colonel Yuri Igor Kavi ng 445 Separate Assault Brigade o kilala sa tawag na Skelia.
Ayon sa ulat ng media outlet na Babel, may 26 na kaso ng pagkamatay at pang-aabuso sa loob ng huling 6 na buwan sa mga training camp. Nangako ang militar ng Ukraine na pananagutin ang sino mang mapatutunayang nagkasala. Samantala, nagpatuloy ang gabi-gabing pag-atake ng Russia kung saan idineklara ang air raid alert sa Kyiv matapos makaranas ng mga pag-atake ng missile na hinarang ng air defense ng bansa. Bukod dito, tinarget din ng Russia ang mga infrastruktura ng transportasyon at enerhiya ng Ukraine na nagdulot ng malaking pinsala sa mga sibilyang pasilidad. Sa mga huling pag-atake ng Russia, 3 lokomotibo ng tren ang tinamaan na naging sanhi ng pagkamatay ng isang driver sa rehiyon ng Zaporizhia. 2 istasyon ng gasolina rin sa Sumy at Zaporizhia ang pinasabog ng mga Ruso na nagpapakita ng patuloy na pagsisikap ng Moscow na lumpuhin ang logistika at transportasyon ng Ukraine. Sa panig naman ng Russia, tuluyang itinigil ng North Sea Refinery ang kanilang ika-4 sa pinakamalaking planta ng langis. Ang operasyon nito matapos ang matagumpay na pag-atake ng drone ng Ukraine. Ang pinsala sa pangunahing unit ng pagpipino ay inaasahang magdudulot ng malaking epekto sa supply ng gasolina sa loob ng bansa at sa ekonomiya ng Russia. Sa usaping internasyonal, hinarang ng Navy ng France ang isang oil tanker sa Mediterranean Sea na pinaghihinalaang bahagi ng tinaguriang shadow fleet ng Russia. Ang barkong Deliver, na naglalayag sa ilalim ng bandila ng Cameroon, ay pinaniniwala ang nagdadala ng langis ng Russia na lumalabag sa mga ipinatupad na parusang pang-ekonomiya. Upang mapalakas ang depensa, ang kumpanyang Firepoint ng Ukraine ay nakipagtulungan sa Hensoldt ng Germany upang bumuo ng isang makabagong missile defense system. Nilalayo nilang maihanda ang mga unang interceptor bago matapos ang kasalukuyang taon gamit ang TRML-4D radar ng Hensoldt upang maprotektahan ang himpapawid laban sa mga banta. Plano rin ng Farpoint na subukan ang kanilang bagong FP9 ballistic missile ngayong tag-init na may kakayang magdala ng 800 kilong warhead sa layong 800 at 50 kilometro. Ang mga hakbang na ito ay nagpapakita ng determinasyon ng Ukraine na palakasin ang sarili nitong industriya ng depensa sa gitna ng digmaan.